Okay na, naka-record na. O, ba't ka nag-record agad? Hindi pa 7:30. Joke lang. Yan na lang, trim na lang natin yan. Anyway, good evening, good evening. Special shoutout kay Ganda nga sa iyo. And just to inform everyone, meron tayong chat dito. Meron tayong chat dyan na pwede nyong silip-silipin, no? To hear the sentiments of those part of the audience, no? Si Lord Shenkix, hindi na ba aakyat? Si Idol Rehotako, hindi ba kayo aakyat? Anyway, sa mga core members na willing umakyat sa stage, just give us an invite. And I think si Project na yung mag-aakyat. Tama ba, Project? Mag-raise na lang kayong hands, guys. Okay. Pero yung Q&A na part siguro, we'll do it, We'll do it like sa chat na lang, no, guys? Para hindi na yung parang sa Axie, no? May umaakit tapos ang awkward, guys. Ang awkward. Good evening, good evening. Ano ba, nakapag-dinner na bang lahat? Kasi tayo hindi pa, no? Pero we'll make this fast, we'll make this short. Kasi alam ko, inaabangan nyo rin yung energy party mamaya. By the way, special shoutout pala kay Carlo Datron because nabasa ko sa Twitter. He attended several meetings already and I hope ito yung kanyang resting time. No? I hope resting time niya na to. Okay. Pang 6 na. Alright. Anyway. Salamat. Grabe. Sabi ko kasi kay Project, guys, meron na tayong stage. So let's use it, di ba? Gamitin agad natin. So sabi ko, set ka na agad. AMA kunwari. AMA kuno. Pala, bubulol na ako. AMA kuno. And then, na-surprise ako pag uwi ko sa bahay. Kakauwi ko lang kanina. We have like 100 plus na interested. And right now, like 62, like hindi na masama yan, no, sa maliit na guild na sinasabihan, puro bot lang daw ang BCH. Hindi totoo yan. Okay, anyway. 7:30. Sige, kailangan sharp tayo, guys. Hindi tayo nalilate, no? Baka mamaya magbigyan ng impression na, masisira yung image natin pag ganyan. And then, special shoutout pala sa mga kaibigan natin dyan, no? Si Idol Eton, Popong, Bros, Taru, Mr. J23, si Zip, si Reshin, si Renzo, Koro-chan, Alpha B. Siyempre, Ganda nga sa'yo. Ayan. Baka gusto umakit ni Ganda nga sa'yo, no? Tignan natin. Ganda naman ang mic mo, boss. Sa kapatid ko to. HyperX ang pangalan. Okay, 7:30 na, guys, no? Naofu, yan. Yoshi, Chols, Zip, ayan, Naizu, Sanraku, alright. So, good evening again, guys. And first of all, hindi to magiging possible without the help and support of our server booster, no? To be frank with everyone, wala akong ginastos para sa like very organic yung nangyaring boost sa server na to. Nabanggit lang sa akin ni Project na GH, meron na tayo nung stage na tinatawag. Sabi ko, meron na tayong ganun. Sabi ko, let's have it. Sabi ko, di ba? Schedule mo na agad at di ba? Para ma-testing na natin yan. Ayun. So para din tayo naka-live stream, no? Tapos yung 68 live viewers. Di ba? Anyway, at usually kasi, guys, pag may mga ganitong AMA, meron daw energy party. Okay? Kaya kanina, guys, in-inform ko na yung ilan, no? I hope nabasa nyo yun, na yung mga mag-a-attend nitong AMA na to is wag muna kayo mag-sauna. Okay? Kasi tatambay tayo sa sauna ngayon. Nandun yung energy, guys. Okay? Nandun yung energy. Okay? Alright. So, nakakatawa na ganito yung development, no? na we will be seeing sa ganito ng platform, sa stage, no? Ano kayang tawag dito? Kasi pag sa Axie stage yung tawag eh. So ito, BCH stage. Ayun na, guys, may nagsenda na maka-screenshot, no? Na nasa zona na sila, nagpapa-energy. Energy party nga naman talaga, no? This is how we energy party. Okay? So eventually, ito, medyo long run pa to, guys, no? Baka magkaroon, no?
Baka maybe sometime in the future we'll have IRL meetups. Yan. Magkakaroon tayo ng merch yan, diba? O yan, dapat long term eh. Dapat ganyan yung thinking, yung mapangmalakasan na thinking, di ba? Anyway, simulan na natin to. So itong AMA na to, sabi ko ang aim lang naman na to is to share how we will be distributing the free membership. As you know, binigay na nila sa mga guild leaders yung guild shards, which is like a representation of your ownership sa guild, no? So kanina binigay na kay Lodge Cryptocus, binanggit ako na nandun na raw ba. Speaking of Lodge Cryptocus, is he here? Sa mga core dyan na gustong umakit, just send an invite and project. Nandiyan naman si project to monitor. So, ayun. So, yun lang naman yung pinaka-aim natin dito. I-share, no? Yung magiging system namin sa pag-distribute ng mga free membership. But before that, syempre, kanina nung chine-check nyo na yung dashboard, no, sa guild, tapos napansin nyo 101 agad yung starting na price. Okay? So yung iba parang na put off agad kasi grabe naman at ang mahal. Okay? But do take note guys na naging libre kasi yung first 100 membership. Na-mint siya guys eh. Yun kasi yung binabayaran yung pag-mint, no? Parang runes and charms, guys, di ba? May bayad yung pag-mint. So, na-mint na yung first 100. Siyempre, yung first 100, yun yung supposed to be mura. Pero na-mint na sa amin yun for free. Di ba? Ang importante, free. So, yung mga subsequent na na-minting, yung babayaran. Kaya, it will start at 101. Pero yung mga guilds na hindi naman pasok sa top 20, they will start at 1. Yung pinakaunang member doon, yun yung 1 pixel. Okay? Kasi kung ano yung number ng membership na binili mo, kunwari ikaw yung pang 150, ganun karami rin na pixels yung ibabayad mo, no? So sa atin 101 na agad. Yun yung pinakauna and although medyo higher na, yun na yung pinakamura after maging live yung membership. At dahil mataas yan, syempre hindi mawawala sa usapan yung sub-guilds. I believe dun sa ginawang post ni Luke, no? Parang nagparinig siya. Sabi niya, we encourage big guilds to make sub-guilds. So possible na ma-raise ng iba dito. GH, will you be making sub-guilds para mas maging abot kamay ng ibang members, no, yung access sa guild? Ano ba yung mga chat natin dito? Siguro mamaya, no? Tatawa ko sa nag-share sabihin mo DCH lang sa kalam. Anyway, yung kasi, yung idea of sub-guilds, although maganda siya guys, dahil mas madali access, di ba? Imagine kung magiging part ka nung kung magiging part ka nung first 20 na bibili, kunwari ikaw yung pang 15, you only need to pay 15 pixels to be a member, di ba? Pero ang sabi ko naman kasi, at naniniwala ko na yung topic ng sub-guilds should be revisited. Bakit revisited? Parang kailangan balikan na lang natin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung iisipin nyo, di ba? Kunwari, ako yung ma-assign na gagawa nung sub-guild, no? Like hindi ako maging part ng main guild. Tapos I will be inviting yung mga free-to-play. Ito mo. Hindi ko alam kung mapupush through pa yung tinatawag nilang handle or nawala na yung handle na yun. Pero hindi na siya nabibring up So I believe na na-scrap na yung handle. So magbabayad ako ng pixel and then I will be encouraging people to buy, no? For sure, dahil mababa pa yung banding curve nung bagong guild na yun, baka yung mga nasa main bumili din. So tataas din.
And then kung medyo late ka na as a free to play, 'di ba? Parang ganun na rin, no? Maabutan mo 70 na, 50 na dahil like after after we make it live yung guild na yon, yung membership niya, top late mo na natignan. And isipin nyo, merong guild, merong sub-guild, nandun yung mga members na nagbayad ng pixels, yung gumawa ng guild nagbayad rin ng pixels, okay? We will be having access sa guild feature, pero for what reason? Like, ngayon kasi parang hindi mo pa, like wala pa tayong idea how guild creation will be benefiting eh. Yung mga ganong klaseng guild na ginawa tapos they comprise like casual players. Kasi kung like naging live yung guild tapos we determined na wala namang magiging benefit, kumbaga guys, may mag-guild. Eh ayaw naman natin na parang sayang, 'di ba? Parang I believe people will support, pero ako rin nag-iisip, parang sayang naman magpapa-member tong mga to, and then to what, no? Para may mag-guild tayo. So for me, it's just, pero right now kasi wala pa tayong idea. Right now, it's just a waste of resources. In my opinion, it's just a waste of resources, di ba? Gagawa ng guild for 400 pixels. Baka gamitin ko na lang yan para bumili ng other membership pa dun sa ating main guild. Pero sabi ko nga kanina, i-revisit natin to. Okay? Once we determined or once we are fully convinced na merong future, merong potential talaga yung paggawa ng sub-guilds, then we will start communicating na we will have it. Pero right now, given limited information, having no idea how like sub-guilds will benefit at all, although they encourage it, we hold muna, guys, no? Kasi if we start doing sub-guilds right now, mas matrabaho pa yan eh. Kasi iisipin mo pa yung sub-guild. Paano naman yung sub-guild? Paano naman yung another sub-guild? So, ang dami pang iisipin. So, right now, let's just focus on one, di ba? Focus. Parang pakikipagrelasyon lang yan. I think it's better na we focus on one first. Okay? Unless, yun nga, di ba? I will not continue. Lalagyan ko ng toldok yan. Okay. So, yun yung sa sub-guild, guys. Yan yung ano namin. Yan yung thinking namin, current thinking namin of sub-guilds. But again, we are not saying na we will discard. It's something na we will revisit na lang. Babalikan na lang namin yan. No? I hope yung mga free-to-play will understand. Kasi sayang eh. Magpapamember ka and we cannot offer anything. Di ba? Para lang maging part ka ng guild. Di ba? Eh malay mo, we decide na, alam mo yan, parang if we do that, it makes things more complicated. Kaya, hold muna natin. Okay? So, ganun na lang muna yung sa sub-guild. Now, so ano na ba yung pag-usapan? Di ba yung ano yung magiging requirement? Ano yung mga magiging phases nyo sa pag-distribute ng membership? Now, based from their announcement, I believe na meron kaming 1 to 2 weeks. Okay? Sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, yung mga membership lang nung top 20 yung available at available siya for distribution. Okay? So, right now, we will not rush, no? Kasi like, wala pa nga 24 hours na nasa amin yung shard, do. So, kakalmahan lang namin. We'll take it easy. Okay? Kasi baka mamaya day 1, wala na. Ubus na lahat, no? So, ang pangit naman nun, bakit ganito yung ginawa nila? Binigay nila lahat. Hindi ba sila prudent? Hindi ba sila futuristic na baka malay mo after 1 week, merong ganito, kailangan meron pa tayong remaining membership. Siyempre guys, tinake into account namin yan, no? So, alam namin meron kaming 2 linggo. So, hindi namin gagawin na day 1 lahat nabigay na. Parang hindi naman yun, no? Parang for me, it will create a bad impression. Bakit naman nila ganun, no? Parang ginawang giveaway, no? Ginawang laro. Well, di ba? Ginawang laro. Ginawang laro. Grabe naman yung term, no? Pero yung iba napaisip siguro, di ba laro to? Anyway. So ayun guys, di ba?
So hindi namin siya plano na i-distribute. Actually, we plan to hold some. Itatago lang muna namin siya for contingency. Kasi kung long term ka, I think conservative na magtago ng few membership for the guild. Okay? I think that's conservative, no? Conservative. Now, so paano na yung phase niyan? So, siyempre, yung first phase namin dyan sa pag-distribute is, hindi ko alam kung applied na to, pero available na kay Lod's Cryptocos yung mga addresses namin. Ang pinakaunang phase, and I believe this is very objective, dun muna sa core members ng BCH. Okay? Sila yung unang batch na mabibigyan. Now, initially, ang idea ko dyan, mabigyan ng tag-isa lang kami para at least meron kaming member kami, no? Pero sinuggest, again, hindi naman lahat to sa akin eh. Like, people throw in ideas, no? And meron din kasi nag-share na maybe instead of giving just one shard for every core member, tataasan, magiging 3. Okay? Kasi view nung tao na yon or view nung mga nag-suggest nun na yung shards is parang guild ownership. The more you have, 'di ba? The more you are invested in that guild. Parang ganun yung thinking, which is parang okay lang din naman, 'di ba? The more shards that you have of BCH, mas makikita sa'yo na you are invested or you have like trust, no? Parang shares 'di ba? Alam niyo, kunwari yung Jollibee, meron siyang shares na 10 million, bibili ka ng 100. Alam niyo, parang ganun yung thinking niya. And sabi ko, pwede rin naman yung ganyan, pero ang sabi ko, eventually siguro, we will slowly be giving out. So for example, meron akong 3 ngayon, kapag nagkaroon ng competition na magre-require na kailangan namin kumuha ng members, then possible na yung iba doon madi-distribute ko na, no? To allow people to help us. By the way, ito rin pala yung thinking namin. Can you confirm if this is correct? If you are a member of a guild, doon ka lang pwede makapag-support sa kanya. Kasi iniisip namin may parang task board eh. 'Di ba? Parang binanggit nila guild task board. I recall them saying guild task board. Now, yung guild task board na yun, I believe, makakatulong ka lang doon if you are a member. So, later on, kapag meron ng competition among guilds, may spread out din talaga. Okay, may spread out din talaga. Pero right now, okay, ang mangyayari, you will be seeing na yung iba medyo marami silang shards just to show na these are core members. Okay? Yan lang yung idea. Kasi kung ako nag-decide noon, tigi-isa lang. Pero yun na yung na-conclude namin doon sa part na yan. Okay? So yan yung unang wave, yung mga core members. Next. Yung next phase namin is yung tinatawag naming trust me bro phase. Okay? So ito, from the word itself, it relies from trust and confidence, no, among core members. Kasi for example, nung December or January pa lang, binabanggit na ni Project kay Cryptocos, who is the guild leader, alam niyo yan, okay? Si guild leader, sinabihan na ni Project na magre-reserve siya ng 5 membership slot para sa certain people. Now, yung ganun, kasi, di ba, may mga core members, hindi naman lahat may ganung case. Di ba? Kunwari si Project, maaga pa lang, nakisuyo na siya kay Cryptocos ng 5 membership para sa certain people, no? Si Project lang yun. Pero yung ibang core members, hindi naman ganun yung case eh. So yung trust me bro na phase is medyo subjective, no? Medyo subjective. Subjective siya pero meron dong trust and confidence na naka-impose, no? So kunwari kay Project may 5 daw siya. So hindi ko alam kung sino yung 5 na yun, no? So pwede niyang erase sa amin yung 5 na yun or pwedeng
pwede rin hindi na. Okay? Pero preferably, babanggitin niya rin sa amin. Tapos, based from feedback, based from reaction dun sa chat, then, tsaka kami mag-go. So, hindi lang kay project yun. No? For example, si Lord Shenkix. Okay? Sa mga hindi aware, meron siyang mga scholars. Kung mapansin niyo yung Pixels chat, no? May mga ilan doon na nabanggit na they are part of or they are a part of the scholarship ni Lord Shenkix. So yung ganun, kunwari si Shenkix mismo, based from the history of his players, he determined na this individual should be part of the guild right away because he has like full confidence na itong mga tao na to will be helping the guild a lot. So yung mga ganun, we will not question. Kaya we call it trust me bro eh. Okay? Pero hindi naman lahat sa akin mag-trust me bro. So for example, example lang to, no? Kunwari si Gen Z. 'Di ba? Si Gen Z wala naman siya binanggit na na kailangan niya ng ilang membership. So ganun siya naman nagwo-work based on trust and confidence na lang 'yun. Okay? So ganun siya. Yeah. I think that's the second part. Yung mga medyo subjective. Anyway, we'll go to the objective part later on. Sabi ni Project, 5-person deserving, passionate, high level. So medyo subjective na yan, no? Pero meron din kaming objective na phase, no? So after nung core members, after nung mga trust me bro, okay? So wala pang quantity yan, no? Hindi masabi kung ilan yan kasi yung trust me bro. Pero sabi ko, let's be conservative, no? Dun sa mga trust me bro. Baka mamaya trust me bro mo 100 na agad. Ubus yung natin. So we need to be a little conservative, no? Yung third phase namin, ito. Okay. Yung third phase namin, ito objective. Magkakaroon kami ng parang application form. Okay? This will be spearheaded by our art director. Art director ba natin yan? Kasi siya gumawa ng logo ng ng VCH saka yung mga pub namin dati, si Art Dice. So gagawa siya ng application form. Although hindi pa namin na-finalize kung ano yung mga itatanong namin, pero nabanggit na like reputation, skill level, okay, yung best version ng kanilang spec. So magiging part siya nung application form na yun. And then once we get all data before like yung iset namin deadline, what we will do is we will do like a voice chat amongst ourselves to talk about yung mga nag-apply, and then we will be selecting as a group na. Kunwari, kukuha kami ng 20 or yung number hindi pa siya determined eh. Okay? So, parang ganun yung mangyayari. Objective siya kasi hindi siya purely objective, no? Kasi yung iba kasi baka sobrang taas, kahit sobrang taas, baka hindi pa rin namin piliin based from the reputation niya sa BCH Discord. Kung the higher the reputation, feeling ko, kunwari ako, most likely, overlook ko na yung mga Kung okay yung reputation mo dito, baka i-overlook. Pero, nandaya mo kasi subjective. Pero again, group naman kami. So, again, sabi ko kasi may mga idea ako pero hindi rin siya napupush dahil yung iba umaagree na we do it the other way. Pero fine, I'm fine with it. Actually ako, either way, I'm good eh. So, ganun yung mangyayari. And the form will start, I believe, in less than a week. In less than a week siguro ma-finalize na yon. And then, kung sino yung mapipili doon, kasi marami na rin nagsuggest sa akin. Na-bring up ko siya sa chat, tapos maraming nagbanggit na actually repetitive eh. Always reputation, always skill. Yung iba nga sinabi Mocha. Ano pa ba yung sinabi? Yung account age. Marami silang binanggit eh. Marami silang criteria na binanggit. So we will finalize yung mga criteria na yun. And I think that's a fair way no to assess. Yun.
Pero may ano diyan may factor pa rin talaga yung ano diyan. Magkakaroon pa rin ng factor yung reputation sa Discord mismo. So kunwari bad reputation ka, paano how would you define GH yung mga bad reputation? Nagmumura ka. Although wala naman nagmumura. For example lang yan, nagmumura ka. Or ano ka, bully. Nambubully ka. Or nawakan mo yung puwet ni project. Yun. Yung mga ganun. I think bad reputation yung mga ganong klaseng deed, no? Diba? So, yun. Again, sample lang naman yun. Sample lang. Okay? Pero, syempre, okay. So, ganun pala yung idea, GH, sa ano nyo. So, merong ma-allocate sa mga binanggit namin, tapos may mga matitira. Pero, syempre, GH, grabe naman kayo, GH. Porket nakapasok kayo sa top 20, kakalimutan nyo na yung mga sumuporta sa inyo during the watchlist. Of course not. Ayun. Kala nyo, ha? Okay. So, GH, paano naman yung mga content creators? I believe, no? I mean, nung January kasi guys, sobrang busy talaga ako. Hindi ko alam kung ano nangyari. Like, very rare that I check the Discord. Very rare. Pero, nakakatuwa na kahit wala ako, kahit wala yung iba, like, tuloy-tuloy pa rin yung BCH, no? So, naging ano siya, organic. Okay? So, paano naman yung mga content creators? I believe, kasi may mga content creators na tumulong sa inyo, no? So, again, ito hindi pa namin to na discuss in full, no? Pero parang somehow i-attribute ko na lang sa alam kong napag-usapan namin. Okay? Hindi pa to official, no? So, kunwari may content creator na tumulong sa amin. Ngayon, ang gagawin namin dyan is we will look at the creator. May guild ba siya sa Pixels? Okay? Or wala? Yun yung unang titignan. Ngayon, kung meron siyang guild, imbis na bigyan namin siya, we will just get membership nung guild nila. Okay? Kuha nyo ba, guys? Let me give you an example. Kunwari si Coach Rev na lang. Kasi alam ko si Coach Rev wala siyang guild eh. Let's say may guild si Coach Rev. Ang guild niya is TIF. Okay? Tapos, during the watch list, sinuportahan niya yung BCH. So ngayon, anong gagawin namin? Do we give membership kay Coach Rev? Possible, pero we are most likely na suportahan na lang yung guild kung nasaan siya. We get membership of TIF. Assuming TIF siya. Parang ganun. Now, bakit ganun yung naging ano nyo? Bakit ganun yung naging way of thinking nyo or naging approach nyo dyan sa bagay na yan? Because, most likely kasi, pag nagbigay kami ng membership to someone who is affiliated to a different guild, magiging shareholder lang siya ng BCH. Which is fine, no? Hindi naman masama maging shareholder. Pero, if we think of it, no, in the competitive aspect, kasi gusto rin namin mag-compete eh. 'Di ba? We only have a few lands. So mamaya we'll talk about yung mga gusto maging landowner. I hope marami mag-apply. 'Di ba? Kasi between a shareholder and a shareholder who is also participating, gusto namin yung nagpa-participate. 'Di ba? So they can help us with the task. They can help us be more competitive. Kaya yun yung naging ano namin, naging trade-off. And I think ma-appreciate din naman nila yun. Kunwari, hindi lang siya content creator. For example, ang context is Guild Alliance. As you know guys, nagkaroon ng Guild Alliance yung Doozy at saka yung BCH. So, anong gagawin nyo? Bibigyan nyo ba ng membership si Doozy? Ang pwede, pero I think we are leaning towards na lang na bumili. Kunwari ako, bibili ako ng membership ng Doozy. Yun na yung way to show that we value the relationship or the alliance that we had in the past. Okay? Kasi nga, if we give the membership kay Doozy, mataas ang chance na shareholder lang talaga siya. I mean, i-hold niya yun, I believe, no? If we value the alliance. Pero,
dahil nasa guild yun guys, for sure, dun lang naman yung effort niya malalagay. So, imbis na bigyan siya ng ownership ng BCH, we will just get membership of there to show our support para mapakinabangan namin yung free membership doon na yun sa active participant. Okay? So, I hope yun yung ano namin, yun yung thinking namin. Pero, hindi pa siya official kasi hindi siya napag-usapan guys, no? Parang dinerive ko lang siya dun sa nabanggit kagabi na we will just get the membership. Okay? And then we tell them na we actually no, inform namin yung mga ka-alliance namin. FYI, we bought this number of membership to your guild. This is to show that we value the alliance we had in the past. Okay? And then that we look back to what happened, or we will not be here because of you guys. So hopefully, ano mangyayari after nun? Bibili nila guys yung BCH membership. Joke lang. pero feeling ko magkakaroon ng give and take, no? Give and take. And I think it's for the best interest. Kasi pag ginawa namin, binigyan namin sila ng free membership, alam mo yan, just to show that they're also genuine, magbibigay sila ng guild membership. Pero, I believe, magiging less effective yung guild namin that way. Okay? Mas magiging less effective. Kaya, I think that's a better move, no? Like amongst guild, I think yun yung mas magandang gawin na we just get membership and then we prioritize people who actively supports BCH. Not only as a shareholder, but this is not me discarding, no? Hindi namin discard yung mga shareholder na yan. Actually, kasi syempre it will be part of our tawag dito, treasury. So, makakatulong sila talaga. Okay? Pero between the two, I think doon tayo sa actively supporting, no? At saka para mas dumami pa yung reserba naming membership. Kasi yun nga, we are prudent, no? We are futuristic. Tingin namin na mas makikinabang or mas magbe-benefit yung guild the most if we will be withholding some of the free memberships that we have, no? 'Di ba? Kasi naniniwala kami dun sa tinatawag na contingency na sayang, no? Ginamit na natin yung mga free membership. Okay? Kasi sabi nga nila, you don't appreciate yung mga bagay na meron ka until they are lost. Ooh. Joke lang. Di ba? Di mo ma-appreciate yung mga bagay na meron ka until they're lost. Yun yung sasabihin ko kay Cryptocus para maging madamot siya. Hindi siya mamimigay ng basta-basta, no? Kasi, kunwari, si Cryptocus, kahit malaki katawan niya, no? Baka malambot ang puso, no? Bulahin natin si Cryptocus, bulahin natin. Sabihin natin, gwapo siya. Ay, gwapo, Cryptocus, baka naman. Di ba? Tapos, after ng live stream ni Cryptocus, tatanungin ko si Cryptocus, Cryptocus, yung membership natin na 70, ito yung plano natin doon sa 17 na natitira. Tapos sabihin ni Cryptocus sa akin, ay, Boards, nag-giveaway ko na lahat. Ay, walang iya naman. Boards, ba't mo giniveaway lahat? Paano natin? Naubos yung membership. Binigay na lahat. So, yun. Kaya sabi ko, ito yung magiging message ko kay Cryptocus. You will not find the value of the thing that you have until they're lost. So, andyan ba siya? Andyan ba si ano? Ako busy yun eh. Okay. Anyway. So, ganun yung magiging plano guys, no? Yung free membership, again, core muna, trust me bro, and then there will be a form. Tapos, yung mga tumulong sa amin, by the way, yung mga, kasama rin dito guys yung mga meron kasing mga tao na I believe, hindi ko alam ito guys, ito pala. Yung mga tao na tumulong sa amin sa watchlist, na hindi affiliated sa kahit anong guild, or BCH talaga siya. Naalala ko may mga nag-giveaway ng chicken NFT.
ng 50 pixels. Nag-donate sa amin, guys. Hindi ko alam kung may guild yun. So yung mga ganong case, dahil hindi naman siya affiliated sa ibang guild, and yung mga tao na yun ay sinuportahan tayo before without asking for anything in return, yun siguro yung most likely bibigyan namin. Kasi makikita naman sa history yan eh. Naalala ko may nag-giveaway na ganun eh. Okay, yung 50 pixels, naalala ko may nag-sponsor ng ganun. Kung hindi siya affiliated sa kahit anong guild, for me, bigyan natin. Or lalo na pag sinabi niya na he shows interest talaga to being part of the ganun kasi yung gusto natin, yung organic, 'di ba? Meron siya pinakitang organic trait which is part of, for me parang culture na siya eh. Magiging culture. So later we'll talk about culture. So paano ba yung culture na yan? Ano ba yung culture ng BCH, no? Ano ba yung culture na yan? Okay? So yun yung magiging yun yung thought process namin when it comes to the distribution of membership. Now, another topic na pwede natin pag-usapan is ito mga to revisit to, guys. Nabanggit rin to from our discussion. Ito yung i-revisit din namin. We have an idea, 'di ba, may mga naging ka-alliance kami sa watchlist. So, we are open sa idea na we will also be forming alliance with them and with other guilds when it comes to rare resources. As you know, limited ang rare resources ng BCH, no? Kasi yung BCH is more of a casual guild lang talaga siya, no? Driven by a very passionate community, 'di ba? So sa Guild Alliance, ang mangyayari is we will be reaching out to different guilds na we believe are also landholders, and we will be trading resources with them, no? So palitan ng resources, equal trade value para walang problema. So yun yung idea, just to get the benefit, no, or to make us spend less than we should be, no? Kasi kunwari wala kaming ganong alliance, we will be paying 1 million coins. Pero dahil may ganong kaming alliance, meron kaming alliance sa ganitong guild, meron silang resources, they're willing to swap with what we have, then, di ba? Instead of spending 1 million coins, we only get to spend 500,000 coins, no? So, nakaka-save tayo for the rainy days. Again, idea pa lang naman to, we still haven't reached out to anyone. Pero once we showed, no, na bumili kami ng membership, for example, bumili ako ng membership sa Top Gun. Although hindi siya part ng top 20, no? 'Di ba? Maybe we can have like a system, no, na we will be swapping resources. Trade value, equal trade value naman siya, guys. No? Hindi naman siya yung gifting too much, no? 'Di ba? Sabi nga nila, it's up to you how you will strategize. So it's part of our strategy. So part siya ng strategy namin na we will be kasi 'di ba? Yun lang talaga yung like yun yung isa sa mga way for us to get more resources. So later, yung mga landowners, no, we will also be mentioning andiyan ba si LCR rin? Kasi meron siya binanggit kanina about land. Anyway, mamaya na lang yan. Okay, so anyway, speaking of land, no? Actually, diretsuhin ko na. So syempre, dahil nga limited lang yung pwedeng maging rare resources ng BCH, we will appreciate landowners to join us. Okay? Ngayon, paano yung magiging sistema? Actually, nag-chat na ako kanina dyan sa Pixel Filipino ng parang magiging requirement, no? So, ngayon kasi guys, hindi pa siya live, no? Hindi pa live yung pa-membership. Pero, moving forward, ito yung magkakaroon kami ng parang requirement. Kasi kunwari merong lalabas na isang, ito kasi yung problema diyan eh. I hope you get our side, no? Like may papasok na member, may papasok sa Discord. Like kunwari ngayong araw lang. 'Di ba? Tapos sinabi niya sa'yo, I want to be part of or I want to be part, and also my
land, no? Gusto ko maging part ako ng BCH. Ngayon, syempre landowner ka, no? Marami ano yan eh. Expect na a lot of people will reach out to you kasi, 'di ba? They will be interacting with your land on a regular basis, guys. Pero ngayong setup pa lang naman 'yun. Pero eventually baka mag-iba, guys eh. So how can we kasi for me for us factor kasi yung engagement. So hindi namin ma-measure agad if you just arrive, like today ka lang nag-arrive, hindi namin ma-assess ng maayos. So naisip namin, we will be setting requirements, okay? So later on, ngayon siguro yung mga landowners, ang sabi ko kay project, let's welcome everyone, lahat ng landowners. Kasi nagkaroon kasi kami ng landowner before, pero ano kasi siya, sobrang passive, guys. Sobrang passive, like na-promote namin several times, tapos nalaman namin na hindi kami wina-watchlist, never kaming minention sa Discord niya, never kami finalo sa SOCMED kahit sobrang ingay niya doon. Alam mo yun, parang ano naman yung mararamdaman namin, like while we are doing these things like promotional, we keep spreading the word, no? Like ano kami, good faith, no? Like parang good father of a family, no? Talagang family yung dating. Tapos malalaman namin from a reliable source, no? From a reliable source, hindi to chismis, guys, from a reliable source na hindi pa pala after weeks to, guys, buti sana 1 day lang, pero weeks. Hindi siya watchlist sa BCH. Hindi niya binanggit, siguro once, twice. Hindi niya binanggit yung BCH sa kanyang community or like Discord. Tapos, ang tawag dito, wala rin siyang interaction whatsoever sa guild. So ayaw naman namin na gano'n, na parang hindi siya yung it's not how we should have, like hindi dapat siya yung maging character ng landowner, no? Imagine yun pa lang eh, parang seryoso ba? Hindi siya naka-watchlist sa atin. 'Di ba? So doon pa lang parang ba't gano'n? Okay, anyway. So, right now siguro, we will be welcoming everyone muna. We will be welcoming everyone and try to see, no? Malay mo, mag-click ang bagong landowner sa BCH community, then that's nice. Kung hindi man, then at least we tried. Kaya sabi ko, we open the doors before the tawag dito, minting. Before the minting, we will open the doors, no? And kapag nag-start na, maybe we will be giving a membership dun sa landowner na sasali. Ngayon, pag nag-start na yung minting or yung pa-start na yung membership, tapos dun ka pa lang gusto sumali sa BCH, magiging requirement namin na mag-mint sila ng BCH na membership. Okay? Kuha nyo ba, guys? If you will be joining as a landowner bago magsimula yung membership na bayaran, okay, you will be given a free membership. Hindi mo na kailangan magbayad. Okay? Kaya nga, yun yung magiging marketing namin to get as many. We'll get everyone. Lahat ng interested maging landowner ng BCH, sali na kayo sa amin. And then, subukan nyo lang. I mean, di ba, wala namang mawawala siguro, hindi ka naman mahahack or anything, no? You will just be part of a loving, caring, and fun community. Di ba? So we get everyone bago magkaroon ng bayaran. Pero pag may bayaran na, guys, gagawin namin requirements sa mga prospective na landowner na mag-mint, no? Yun yung gesture nila para ipakita sa amin na they are genuine or they are really showing interest. Kasi dapat hindi sila bibili sa ibang tao ng membership. They should mint. Dapat mag-mint sila ng BCH na guild pass. Okay? So pag medyo marami na, tapos doon ka palang sali, you need to mint. Pakita mo sa amin na genuine ka, and then we will add. Isa lang naman, isang ano lang. Pero yung mga sasali na beforehand,
siguro bago mag-start maging live yung membership, we will be giving you free membership. Yung meron kami. Okay? So marketing strategy na namin 'yon. It's a trial and error thing, no? And we will also make an agreement with the landowner na in case na he decides or she decides to leave the guild, kunwari after 1 month, sabihin niya, ayoko na sa BCH kasi si project nangahawak ng puwet. Okay, so we respect. Okay? So we will respect your decision and have you leave the guild with closure. Very important yung closure, guys, no? Sa mga relasyon, pag walang closure, merong anxiety. There's an anxiety na hindi ka makatulog, hindi ka makamove on, na dapat ginawa mo to. So, we will provide closure and we will also request, no? Siguro na kung mabait yung landowner na yun, kung mabait siya, he or she will be giving us like time, no, to spread the word, no, to inform everyone na you will be leaving the guild. So hopefully, if you leave the guild, wag naman yung parang automatic na wala ka, no? Wag naman ganun. Dapat may transition, no? Parang sa kumpanya lang yan. Pag nag-resign ka, hindi ka agad matatanggal, no? Pagka-file mo, hindi pa naman yun yung resignation date mo eh. So I hope sa mga aalis, although, bakit ko ba binabanggit ito ngayon? Bakit aalis agad, no? Kakabanggit mo lang nasasali, aalis na agad. Ano ba yan, GH? Kakasali lang, papaalisin mo na agad. Anyway, I hope, no, pag if ever lang mangyari yung ganyan, contingency lang, I hope mabigyan niya tayo ng 1 to 2 weeks, no, para i-spread the word. Hayaan mo na yung access sa amin for a week or 2, and then let's have the closure. Pangit naman kasi biglang, alam mo yun, yung gugulatin mo yung community na kilala ka, ano nangyari, ba't biglang nawala yun? So at least, di ba, let's do a proper closure. Okay? Pero, bakit nag-uusapan yun? Let's get more landowners to join, no? So, okay? So, yung mga landowners who will be joining, I think, di ba? Paano sila makakapag-delegate ng land kung hindi sila, ano? So, maybe we'll give free membership. Ibig sabihin, dahil you showed interest bago mag-ano. Pero pag pag naging live na, magiging requirement namin yung mag-mint para just to justify lang, no? Just to show na, kasi ayaw namin nung sasali tapos aalis. Alam mo yun? Sayang kasi yung, alam mo yung effort. Diba? Kakusapin ka ng community, kilala ka, tapos after 1 week, wala ka na rin. Alam mo yun? Kaya sabi ko, dapat parang may requirement man lang tayo, like prove themselves, diba? So I hope it's not like heavy. It's not heavy, no? So yun lang naman, I think, okay ka naman sa, actually hindi na pag-usapan yun eh. Hindi na pag-usapan yung part na we give membership sa mga landowners. Pero feeling ko they will agree kasi, 'di ba? At the back of our heads, we want to compete. We want to do well. Ayaw nating mapahiya tayo to our community, no? Gusto nating mapakita na we're doing our best, no, to compete. Para nandun yung, kasi nga 'di ba? Ano yung aim natin? BCH number 1. So how can we be number 1 kung, 'di ba? If we will settle. So syempre meron tayong yung mga little steps, no, small steps that we're taking, no? Na hopefully with these little steps, no, we reach the top. Okay? So ayun, guys. Okay? So ano pa ba yung mga pwede nating i-discuss? If nandyan si Ren, maybe he wants to talk about yung sa tribally. Okay? Kasi itong si BCH kasi ina-appreciate niya yung mga, ay 'di ba alam natin si Tribally, big ano siya eh. It's a big organization, no? Mga well-known individual. Tapos kanina parang na-recognize yung BCH nung Tribally. So, I don't know if nandito si LCR rin to talk about that kasi ako medyo wala tayo masyadong idea, no? Pero I appreciate, no, si Indes mismo, si Rare Axie. So, salamat sa inyo for believing for believing in BCH, no? Kasi napansin ko, hindi pinapansin yung BCH eh. Nai-Itchapuera lagi. Okay?
Yun yung problema. Pero kung sino yung nasa pinakababa, di ba? Sila yung mas may potential umangat. Okay? Wala namang ibang direction eh. There's nowhere to go but up. Okay? So eventually, di ba? Yung mga tao mapupunta sa langit yan. Joke. Sa langit pala. Okay? So yun naman guys, sa Tribally na nabanggit lang kanina, sabi ko I will make mention kahit saglit lang, no. And then kanina kasi napansin ko rin na si Cryptocus, who is one of our landowners, yung YouTube channel niya is malapit na mag-monetize. Monetize because ano na siya eh, he already has 900 subscribers. So I don't know if he's here. Kung wala siya dito, let's surprise him, no? Pag-uwi niya, 1,000 subscribers na siya and he can apply monetization. So yun, napansin ko lang naman. Okay? So ano pa ba? Maybe I'll talk a little. Ito rin yung medyo pinopromote rin natin. Culture. Yan. Diba? Dati culture tayo para kumbaga we're always on the same page ba? Diba? When it comes to how we resolve a certain problem, ganito natin siya i-address. So ano ba yung mga culture na develop natin so far? Okay? And hopefully mahon yung culture na yun, no, na tatak BCH yan. It's also a way. It's also a marketing strategy, guys, no. Na when they hear this particular line, wait lang, BCH. Okay? So ano ba yung mga quotable quotes, no, na nagpapakita ng culture ng BCH? Number 1, 69 is the way. Okay? So, sino nagpopularize niyan? Sino nagpauso niyan? Yung 69 is the way. Okay? So, ano yung sinasabi ng 69 is the way? 69 is the way is binibigyan natin ng 69 coins, no? Yung mga tao as a sign of respect. So, kunwari, bibigyan ka niya ng heartbeat wine. Okay? So, to appreciate yung gesture na bibigyan ka ng heartbeat wine, you give the person 69 coins. So 69 is the way. That's, malalaman niya na, ay, BCH yan. Kasi nagbigay ng 69. Okay? So that's a culture na I hope, no, maano natin yan. Kaya mag-uwi ka na, ba't nagbigay ng 69 to? Okay? Meron ba tayong mga dyan, react? Wala bang react dito? Sa Twitter lang ba yun? Walang react dito, no? Eventually sa Twitter naman tayo, no, para makita niyo na, uy, ang daming tao sa Twitter space ng BCH. Haha. Siyempre, we are not bots. Okay? So another culture din na we would like to share. Yung culture kasi inaano namin to, dine-develop pa lang to. Pero mapapansin mo kasi may pattern, no? May pattern, like it's repetitive amongst core members, amongst BCH members. So sabi ko, I think we can use that as an asset, no? Parang yan yung magiging tagline natin. Okay, yung mga ganitong gawain, it's with us. Next, meron din tayong part rin ng culture natin is yung Pump It Geos. Okay? Pump It Geos. Or specifically, Pump BCH Geos. Alam natin na yung BCH is hindi pinapansin. I'll be honest, no? Kasi pag hindi tayo honest na rin natin, masasaktan lang tayo eh. So let's be honest, hindi tayo visible sa mata ni somehow, visible tayo sa mata ni Luke. I mean, parang napapansin ko, pinapansin na nila tayo. Especially when they, nung ginawa natin yung Twitter ng BCH, napapansin na tayo somehow, no? So, dahil hindi tayo pinapansin, no, meron tayong culture na we always encourage G-hosts to support us kahit hindi niya tayo sinusuportahan. So, Pump It Geos. Okay, Pump It Geos. Okay? O kaya, pwede rin maging rin yan, it's also an expression that we can use whenever we are getting more members. So, for example, yung BCH umabot na ng 500 members. So, ano yung sinasabi natin? Pump It Geos, no? Itatag natin si G-host. Kunwari, may 500 na guys, no? Pwede kayo mag-tweet, Pump It G-host.
Tapos nakalagay 500 na yung members ng BCH. Okay? So it's a way, no? Para it's a culture. Pump it, Geos. Kahit wala siyang ginagawa. Okay? It's a good marketing. Good marketing yan. Pump it, Geos. Kahit wala siyang ginagawa. Okay? Yan. Yung sumasayaw na yan, I think we should edit that, no? Kailangan ma-edit yung sumasayaw na Geo na yan na merong BCH, no? Pag pinapump niya yung BCH, dapat naka-edit dyan. Okay? Siguro yung sa t-shirt niya nakalagay yung BCH. Pump it, Geos. Yan yung plano natin. Another. Ito, this line was popularized when most of our core members are using the Barn Owl NFT, no? Na initiated ni ang nag-initiate nito si Boards Cryptocus, no? Kasi paborito niya yung Barn Owl na NFT eh. So eventually, kinam up niya yung line na we don't fly, we multiply. Sa atin din yan. So when they hear that, saan siya ma-attribute? BCH ulit. We don't fly, we multiply. So anong message doon? We don't fly, we multiply. Of course, guys, hindi naman tayo lumilipad, guys, no? Pero we multiply. Ibig sabihin, it's part of our culture to always aim to be to get more and more. Okay? We want to grow, mag-grow lang ng mag-grow, 'di ba? So I think like yung catchphrase na yon, it's aligned, no, doon sa vision namin na mag-grow pa over time. Kasi ang pinaka-vision talaga namin is to be number 1. Grabe talaga, no? Grabe parang ngayon, parang hindi ka realistic, GH. Vision nga yun, guys, eh. 'Di ba? Unrealistic vision. Pero pag ganyan yung vision mo, at least, 'di ba? Whatever you do right now, at least naka-focus doon sa aim na maging number 1. Okay? BCH number 1. Remember. Remember that, okay? So ano pa yung mga culture na iaano natin? Mapapansin nyo, guys, pag may mga AMA or AMA, sana nga nagustuhan nila yung schedule sa Pinas na AMA. So I hope tuloy-tuloy na yung ganung schedule. Kasi meron din tayong culture na ang tawag ito? Say it till we make it. Okay? Meron tayong repetitive na binabanggit until we make it. Sabi ko nga sa inyo, we aim to be number 1. So ano yung sinasabi natin? Yung we always say until we get there, BCH number 1. So mapapansin nyo sa mga Twitter post, no, baka try nyo i-search BCH number 1, makita nyo yung mga BCH sinasabi na BCH number 1. Okay? So ito yung ini-echo natin to constantly remind people, no, na yes, we will get there, we'll be number 1. 'Di ba? Pag nag-number 1 na tayo, kakaldagan tayo ni Geo, no? Pump it, Geo, kahit wala siyang ginagawa sa atin. Pump it, Geo. Okay? Say it till we make it, BCH number 1. And then meron din, medyo aligned din to dun sa BCH number 1 natin. And dito is yung we are stating facts, no? BCH facts. Ano ba yung BCH facts? BCH lang sa kalam. Okay? Isa rin yan sa mga popular line, no? Especially pag nasa live stream sila, no? We shout, no? Gusto ko lumabas dun sa share screen ni Heidi, sa share screen ni Luke, lalabas doon, BCH lang sa kalam. Yun lang mababasa ng mga tao. Okay? Okay, BCH facts. BCH lang sa kalam. Nalala ko, nung last na AMA nila, nakita ko si Heidi nag-share ng screen. Nandun ako, nag-chat ako, BCH lang sa kalam. Lumabas, guys. So, sinabi ko, zoom in for facts. Kasi pag zoom nila yon, mababasa nila, BCH lang sa kalam. So, meron tayong ganyan. Gagawin din natin yan, no? Para alam nyo kung saan nyo i-attribute yung certain action. 'Di ba? Kasi culture na yan eh. Another culture, guys, is yung respeto. Okay, so paano bang how can we know if yung tao is worth giving a respect? Okay? Ano ba yung dapat makita? Kung naglalakad ka lang, palakad-lakad ka, tapos accidentally, na-hover mo yung screen mo sa pangalan ng tao, nakita mo, may BCH. Okay? Tapos hindi mo siya kilala. Like, hindi mo siya nakita sa chat. Like,
Sino kaya to? Who's this? Who's this guy? No? Naglalakad ako, nakita ko Lando BCH. Sino ba to? Pero nakita ko BCH, so pwede ka mag-chat. Respeto sa'yo, Lods. Gawain din ng ano yan. I think it's part of our culture na pag may nakita kang naglalakad ka, may nakita kang BCH, uy, respeto sa'yo. Kahit hindi mo kilala, no? Kasi may mga nasa BCH, hindi sila active sa chat, no? Pero malalaman mo na BCH sila kasi sa in-game, pangalan nila na ganun. Hindi naman maglalagay yun basta-basta, guys, no? Hindi naman basta-basta maglalagay ng BCH sa pangalan yun. So, I think that guy, no, kung hindi mo siya kilala, sabihin mo, respeto sa'yo. So, that's another. Okay? So, we will develop these things, no? And I think, para siyang ano siya eh. Kumbaga, ano siya eh, parang word of mouth, no? It's a way to also advertise, promote, no? And let people know that we are consistent. Okay? Parang, ano ba yan? We're doing things in harmony, in synchrony, no? So I think magandang ano yan, magandang, it will give a good impression sa iba na, grabe, yung BCH, very consistent. Okay? So anyway, yung mga add-on na lang yan, no? Kasi, actually, sumobra na nga ako. Ang plano ko na talaga i-discuss yung, yung guild membership, no? So, yun yung plano na sa guild membership. But, once we arrive at the final requirement, kung ano yung mga hihingi namin, we will let you know in advance bago namin gawin yung application form. Pero guys, no, don't be hesitant to apply if napansin nyo na kunwari, mababa naman yung ano ko, hindi ako mag-a-apply. Apply nyo lang. Kasi minsan, di ba, pangalan nyo pa lang, kunwari, si ganitong tao. Minsan kasi pangalan pa lang, medyo may points na agad yun eh. Kasi, somehow, ina-apply namin yung reputation sa ano. Kung medyo kilala na, nakita namin na yung tao na to tumutulong sa mga nagtatanong. For me, malaking bagay, no? Tumatambay sa mga voice channel namin to help people, no? Kunwari may pumasok sa chat, pumasok sa voice channel namin, meron doon nakaabang handa ng tumulong, no? Nag-aabang ng tanong sa kanya. Alam mo ganoon? Yun yung mga bagay na hindi namin nilagay dito, pero it's just lumabas na lang siya organically. Nung una nga, walang tao yung voice channel dito kung tatanungin mo si Project. Walang laman yung voice dyan, birang-bira. Pero right now, every time na nag-open ako, may tao. Nakita ko sina Carlo, sina Project. For sure, nag-aaway na naman yung dalawang yun. Lagi sila nag-aaway, guys eh. Ano mo yan? Di ba? Walang ganun. Hindi siya scripted na parang organically nabuo na lang yan. Okay? Nandyan na lang yan. Pero minsan nag-drop by din ako. Ang problema ko kasi, alam niyo kung bakit ayaw ko pumasok sa mga voice na yan? Kung bakit hesitant ako? Kasi pag pumapasok ako sa mga voice na yan, lumalabas ako mga 3 a.m. na, 4 a.m. Grabe kasi usapan doon. Talagang hanggang umaga na. Kung makipag-usap, hanggang umaga na kayo mag-uusap, guys. No? To be frank with you. Hanggang umaga na yung kwentuhan. Kaya minsan talagang kahit gusto ko, sabi ko, wag na lang muna kasi baka mamaya. Ang out ko na naman, mga 5, no? Pasok ako 7, grabe, puyat na naman. Okay. So, ayun. So, ayun lang guys, no, for guilds. Like, yun yung perspective namin as of now. And once we have more, grabe, ganda ng stage, no? Nakatawa. So, I mean, I'm not hoping naman na tuloy-tuloy ito, pero at least, no, nagkaroon tayo ng opportunity na, tayo na opportunity na magkaroon ng stage, di ba? Pa-stage ka na, GH ka yan, ha? Dati, lang eh, yung, parang group voice chat lang eh. Ngayon, may mga stage na tayo, ha? Siyempre. Hindi ito magiging possible again, sinabi ko kanina, without the help of our friends. So, yun na lang muna, guys. 8:30 na, no? I don't want to waste. Okay? Ay, nga pala. The time of everyone. So, maybe we can entertain some question. If there's any, kung wala naman, then
Goods. Project, meron ba tayong notable questions dyan? Gusto mo, Josh, paakyatin natin sila? Yung mga gusto mo. Pwede rin, sige. Okay. Sige. Mag-raise lang kayo ng hands, Or, guys. Ng hand, guys. Hindi naman siya kailangan question. Pwede naman siyang parang, ano lang, may message lang. Pwede naman. Pwede naman. And sa mga core members na may sabihin, just let us know, no, para take the floor. GH, evening. Uy, good evening, Carlo. Evening, bro. Evening. Ayun lang, may suggestion lang ako dun, no, sa phase 3, no? Since may forms kayo na ipamimigay, no, sa mga gusto mag-apply sa guild. For me, siguro, bro, the best, or not to waste time lang na ma-filter out na, siguro i-announce nyo muna sino yung mga na-include nyo sa phase 2. Para, of course, yun nga, para hindi sila mag-apply sa phase 3, para less time na rin sa inyo para ma-filter out sino yung mga best applicants na good point sa phase 3. Yeah, yun lang yung suggestion ko lang. Tama naman para hindi hindi mag-interlock. Yes. Tama. Yeah, yun lang naman sa akin, and then Salamat. Hopefully more to come na AMA. Okay ba? Okay siya. No, entertaining. Entertaining. Salamat. Si Project lang kasi nagpapasimuno kaya umaga kami. Yun nga di ba? Ayun lang naman, GH. Thank you. Salamat. Guys, fake news. Ay si Boards and Kicks. Boards, baka may message ka. First AMA natin to. Yes, good evening everyone, no. Good evening, boss and core members, no. Regarding lang dun sa magiging guild natin, di ba? Na-discuss din natin prior na tong AMA is yung parang tiers. So we will have parang tier 1 or intermediate and beginners, parang ganyan. Kasi yung I believe yung magiging task board natin, pwede tayo mag-designate ng isang group, for example, for the newbies, kasi mga ganito lang yung nila, yung kaya nilang i-provide, no. So, suggest ko lang, bosses, to have a channel for the task board. And siguro kung magkakaroon tayo ng subguilds in the future, yung din doon, yung for the what do you call that, for the subguilds, siguro mag-designate tayo ng parang vice or parang leader din para dun sa subguild. Para for example, itong subguild na to, meron tayong task board na pagpo-provide ng shrapnels. So yun yung priority ng subguild 1, ganyan. So yun lang inputs ko for now. Then I'll take note na lang yung mga ibang pwedeng mag-come up during ng natin. I think yung week 1 and week 2 natin dyan, pag nag-live na yung guilds, dyan natin ma-encounter yung mga problems eh. So let's brainstorm na lang during nung week 1 and 2. So yun lang, boss. Thank you. Salamat. So yun, naging part din ng discussion namin yan, yung pag-distribute ng labor based on how difficult it is, no. Syempre yung mga rare resources, it will be assigned dun sa mga landowners at yung nabigyan ng land access. Sila yung magiging point person, no, for those tasks. Kaya nga we will be welcoming yung iba pang landowners para to give you this experience of doing the rare task with us, no? Mga kasama niyo diyan sina Boards Cryptoco, sina Lodge and Kicks, yung mga scholar ni Lodge and Kicks, sina Project. For sure sila yung ma-assign doon sa mga big task, no, yung mga rare resources, sila na yung mag-uusap doon. Now yung mga mid-tier, I believe yung mga mid-tier, yan yung mga sa upgraded spec, no? So we will have people then who will be leading yung mga mid-tier resources, sila yung mga magiging point person, no? Actually, aside from the tier of the resource, rin namin yan. I-split din namin yan per industry, no? Kunwari, magkasama yung woodworking at saka yung forestry. Magkasama sila, no? Merong magiging point person sa ganong particular na resources. Assuming ganun pa rin mangyayari, guys, no? So, ganun yung idea namin. Nabanggit na rin namin yan. Nabanggit na namin sa internal discussion namin. Kasi nagkaroon din kami ng internal. Ngayon kasi ang usapan namin, di ba, yung sa membership.
Okay, pero may ganun. Okay, pinag-iisipan na rin namin yun and hopefully we come up with anyway, buhay naman ang community natin, so I'm pretty sure na it will come smoothly, no? Moving forward. Pero yun yung idea namin. Rare task, most likely yung mga trusted members yan, no? Yung mga may hirap, syempre, we trust it with the most trusted members. Yung mga mid-tier, siguro yung mga medyo matagal na, yung mga pumasa sa application, no? Tapos yung mga low tier, ito yung part na ito yung parang meron din kami i-develop na culture para sa mga free to play. Medyo give and take naman siya, pero we will discuss more na lang once we're there, no? Pero for sure, 'di ba? If you hear low tier resources, ano yan sa mga free to play na yan, no? So meron din silang meron din silang way to contribute if they want, no? If they want lang naman. And we will devise a system na kung saan give and take yung mangyayari, assuming you are a free player na tutulong din sa guild. Okay? So, pinag-usapan din namin yan, guys, no? Baka iniisip nyo, pinag-usapan nyo lang Kaldag, pinag-usapan nyo lang si Project nang hawak ng puwet. Hindi. I mean, siguro sa front, like dun sa externally, yan yung makikita nyo. Pero meron kaming internal talks talaga, no? Kaso nga lang, sa mga internal talks namin, natutulog si Project. So, yun din yung problema, guys. Okay? So, sino pa ba? GH, may magandang question sa chat. The execution, no? So, basahin ko na lang, masagutin mo na lang, no, if ever. Ask ko lang, Lods, kung kontrolado ng leader yung sasali sa guild o paunahan na yung pagkatapos maubos ang slot ng 100 members. Okay. Meron kasing naging announcement si Luke and it appears to us, no? Although hindi ko pa siya nababasa nabasa ko siya fully pero I'm not sure if I understood it right. Pero yung mga magpapa-whitelist daw, kasi sabi nila, meron pang whitelisting na mangyayari. Ibig sabihin, pwede ka na magpalista sa pagbili ng mga membership. And merong discretion, I believe, si guild leader na i-filter yung mga purchases na ayaw niya. Okay? Kasi 'di ba ganun naman yung idea ng whitelist is parang magpapalista ka kasi you want to get something in advance. So magkakaroon doon ng whitelisting kasi hindi kasi ako yung guild leader, so hindi ko nakikita kung available na yung feature na yon. Pero nabanggit kasi ni Luke yun. May whitelisting. So syempre, I will encourage yung mga kilala namin na dahil alam namin merong ongoing na mga giveaway ng membership. Pero possible na, naglista ka, tapos nanalo ka dun sa namin, so dalawa yung membership mo. I mean, okay lang siguro yun, no? One person ka nakabuy, multiple membership naman, sabi nila . So, yung whitelisting, meron naman, I believe meron kaming way to control who buys. Kasi may mga may mga tinatawag silang speculators. So, kunwari nakita namin na nag-whitelist ng 50 or 100 na membership ng BCH. Isang order lang 'yan. Again, lang to I'm explaining this in theory lang. Hindi ko alam kung paano to in practice. Kunwari may nagpa-reserve ng 100. Siyempre attractive 'yun, 'di ba? 100. Pero wait lang, sino ba 'to? Baka mamaya ito yung gagawa ng paraan para harangan. Kunwari iba kunwari iba nung una hindi nila matanggap kasi 'di ba stages of grief, no? Hindi mo matanggap, ano ba yan, mahal. Tapos later on, sige na ka, bibili na ako. Alam mo yan? Yung una parang ayaw ko. Tapos nung uli parang, sige na ka, bibili na ako. Tingnan mo. Okay, kaso nga lang, merong nakaabang, bibili niyo yung top 100, yung unang 100, nagpapalista na. So we can remove that offer. Especially kung di namin kilala, no? Baka mamaya harangan mo lang yung entry doon sa mga legit na BCH talaga. So I believe meron naman kaming way to control. I'm not sure guys pero yun kasi yung interpretation ko doon sa sinabi. We can filter out like yung whitelist ng ibang tao, especially sa mga hindi kilala. Kasi for sure guys, maraming gagawa niyan. Magi-speculate, especially sa top 10. Parang bibili sila ng siguro 100, yung first 100 i-spam nila, bibili sila ng marami.
And then, syempre, yung tao na, yung guild leader, for example, ano siya, content creator. Kung si Rojan. Si Rojan, guys, di ba, top 10 yung guild niya. So, for sure, marami nag-i-speculate na maraming gusto magpa-member doon. Kaya, i-spam nila yung membership. So, ang maganda, napag-isipan na yun ng Pixels. Okay? So, meron daw way to control those who whitelist. So, pag mga legit na pangalan naman, for example, Execution, BCH. Siyempre, isama sa whitelist yan. Hindi siya tatanggalin. Okay? E paano pag Execution, BCH, tapos 100? Wait lang, bakit 100? Ba't ang dami naman, Lods? Baka baka mamaya nagpanggap. So, yun din yung kailangan naming bantayan, no? Again, I'm explaining this in theory. I don't know if ganun talaga siya, no? Did I answer the question? I hope I answered the question. Sabi nga ni Idol Art Dice, so... Hello? Ay, sige. Click back. Good evening. Rinig ba ako? Good evening, guys. Kakagising ko lang din kanina. Medyo late ako. Ayun, may gusto lang ako sabihin sa lahat. Kasi, ayun, parang ako sa kanila na parang, wala silang pambili or parang, pinang ng loob na baka hindi sila mapila. So, parang, don't worry guys, kasi yung mga hindi din naman makakapasok dun sa guild membership, each pa rin naman kayo and we'll do our best para matulungan din kayo. And hindi din natin masasabi, so pwede din na magkaroon tayo aming events to sponsor yung mga membership kung di kayo makapasok sa 100 free membership. Pwede may possible na may mag-sponsor sa inyo ng membership na bibilin sa atin. So, yun na lang. Parang, yun, keep supporting us. Baka pang hinakay ng love, pero don't worry. Tutulungan namin kayo lahat. At saka sabi ko rin kanina, we are, open, no, to revisit yung sub-guild. Kasi sila mismo nagsasabi ng sub-guild. Pero right now, wala pa kaming ma-derive na benefit at all of like having a sub-guild. Pero once we determined na it's a good undertaking, then immediately, no? Kasi timely naman kami kumilos eh. Pag may big update, gabi, pag uwi namin, we talk about it eh. Private nga lang. So, ano naman tayo? We're actively communicating para at least meron kaming meeting of the minds. When we talk to people, we are answering the question consistently. Kung paano ko siya in-answer, tinanong mo si Project, parang ganun din yung answer. Kasi nga, meron kaming meeting of the minds. Kung magkakalayo man, pero yung direction niya is pareho pa rin. Okay? Eventually, magiging ano rin naman, kasi ganito yan. Ito rin eh. Kunwari, meron akong budget na amount for a giveaway, imbis na ibigay ko yung token, for example, USD, for example, RON, imbis na ibigay ko yon, magmimint ako ng BCH membership at yun yung i-giveaway ko. Bakit? Yung nanalo, pwede niyang ibenta yun. Okay, di ba? Or yung nanalo, pwede niyang ma-appreciate na binigyan ko siya ng ganun and be a part of BCH. And pag ginawa ko rin yun, makapag-mint tayo ng membership. So, I think it's a good system na yun na lang yung paggamitan ko ng budget for giveaways. Kasi kahit sabihin mo na BCH yan, you can sell it eh. Pwede mo siyang ibenta. And I believe magkakaroon naman ng cap. Magkakaroon doon ng cap yung yung membership fee. Kunwari, pinaka-maximum $100. Yun na yung pinakamataas. Okay. GH, may naisip lang din ako na may yung mga ng members, if ever na gusto nila bumili, will appreciate it and siguro magkakaroon tayo ng system na incentivize yung mga ganun na contributors na bumili ng sarili nilang membership sa BCH. So, appreciate natin talaga yung mga ganun na talagang gustong sumuport sa atin. So may mga rin kami, may mga idea rin kami for
members. For example, ako nagla-livestream ako, meron akong giveaway na coins, no? So, if you win, and you're also a member of the guild, so instead of a certain award or a certain reward, yung reward na yun times 2. For example, magbibigay ako ng 50,000 coins. Tapos it happened na yung nanalo is member din ng BCH. So imbes na 50k, I give 100k coins. Parang ganun. Pero again, hindi pa siya fully talk about, no. Pero napahapyawan na namin 'yan. Napahapyawan naman na namin. Okay? Guys, yung sa mga member dito na like iniisip kong kailangan ba nyo bumili agad ng membership. Ano lang guys, mag-research kayo kasi di pa natin alam yung reward system kung worth it ba. Ganon yung first, 'di ba? Tsaka isipin nyo rin guys, kung project. late na kayo bibili, yung kalaban nyo lang doon is yung bonding curve, 'di ba? So, bibili ba kayo pag late na? Kung malaman nyo na, uy, ganito pala yung reward, ang laki pala. Hindi naman sa sinasabi ko malaki Like, worth it pala magpa-member, di ba? Yung gumana na yung bonding curve, yun. Yun lang yung doon. Tsaka, if you really want to be part of the guild, kasi hindi talaga kaya, we will respect, no, na hindi magpa-member. And then, sabi ko kanina, we will revisit yung sub-guild na part, no. Although, kasi ang problema sa sub-guild, dahil bago siya, kahit sabihan namin yung mga tao na wag bumili muna para mag-giveaway sa mga hindi namin makokontrol yan, guys, no. Pwedeng may random na biglang magpa-member, 'di ba? Nag-disguise. So, yeah. Unless merong way na gumawa ng panibagong guild na you get to select the first few members. Okay? Pero kung paunahan na system siya, possible na may mga maligaw na, may makakabili ng mura. Okay? Pero sabi ko kanina, we will revisit that idea. Kasi sila mismo, they made mention of sub-guilds. Mapansin nyo sa post ni Luke, sub-guilds daw Pero, sabi ko naman, sabi nila, puro bot lang daw yung sa BCH So, feeling ko, hindi naman kami aabot ng 100. Okay? So, yung kunwari, may 102 na audience dito. Makabot lang siguro yan, no? Sabi nila, makabot lang daw Probably bots. Okay? So sabi nga nila, Kuya Gerbs, no, whitelisting is the key talaga sana to filter outside people. So once we are provided ni Boards Cryptocus ng perspective para sa whitelisting na yan, we will let everyone know, no? Okay? So kung whitelisting, guys, syempre, we will accommodate everyone, no? So kung whitelist ang usapan, syempre yung mga nandyan, namin yan. Yung free membership, guys, I hope you understand, no? We will be saving it for the best time. Yung iba doon, we will be saving it for the best time. Kasi, tayo we're looking like miles forward. So I think yun yung pinaka-conservative or pinaka-smart na way. Kasi if we give everything, we regret. Okay? Kasi malay mo, may magandang opportunity sa future. Okay? So we will be using that as our, kumbaga, big guns, no? Di ba may term na bring out the big guns. So we still have the big guns with us. Okay? So ayun, okay na ba? Kasi magnanay na, baka sabihin nyo, inaagawan namin yung energy party. I think may energy party na mamayang 9. And yung iba ata hindi pa nagdi-dinner. Okay? So I appreciate everyone who joined, no? 102, grabe. Solid, no? Sabi nila bot, pero ewan. Siguro once they see the replay, parang, dami I mean, it's not bad sa 100. Ibig sabihin, kung mag-fill in na kami ng members, puno na agad yung BCH ngayon. Dito pa lang Dito pa lang sa stage. What more, yung mga hindi pa naka-attend. Si LCN Ren ata. Nandito ba siya? Wala rin, no? Hindi niya tayo machempo, no? Anyway, will not make this long. I appreciate again everyone who joined, no? And yeah, BCH lang sa kalak.
I'll see you next time. Thank you.